Para hindi ma-detect, nagpatay ng automatic identification system ang Chinese vessel na namataan sa Catanduanes. Ayon sa impormasyong natanggap ng AFP, nakatutok si June Veneracion. Ilang araw ding minonitor ng gobyerno ang Chinese flag research vessel na Xinguo. April 25 nang una itong namataan sa silangan ng Rapu-Rapu Island, Albay at nagpalipat-lipat sa Gamay, Northern Samar at dagat bandang Catanduanes. May mga indikasyon na nagsagawa daw ito ng marine research na ayon sa Philippine Navy ay hindi naman illegal base sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Pero sa latest monitoring ng Armed Forces of the Philippines, wala na raw sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang barko. As of this morning, Xinguo was monitored to have left the area of responsibility of Visayas Command. Nakalabas na yun. Nakalabas na sa Pilipinas. Pero hindi pa rin nagpapakasiguro ang Armed Forces of the Philippines, kaya patuloy na nagsasagawa ng maritime patrol. Lalo't may impormasyong nagpatay daw ng automatic identification system ang Chinese research vessel. I cannot speculate on why they did it, but of course, turning it off means not being detected. May tatlong iba pang Chinese research vessel ang minomonitor ng AFP. Lumipat na raw ng pwesto ang mga ito at nasa bandang Pag-asa Island na raw kahapon. Unang na-monitor ang mga ito sa Ayungin Shoal noong April 21 at umalis ng isla noong April 25. Sa nangyayaring problema sa West Philippine Sea, gaya ng walang tigil na harassment at pambobomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas, mahalaga raw na mapalakas ang kakayahan ng AFP. Kailan matatapos lahat ng ito? It's when the AFP has achieved credible defense posture. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Kumpara kahapon, lalo pang mabigat ang traffic sa bahagi ng EDSA na may kinukumpuling flyover ngayong hindi na holiday. Kaya bukas, may mga sasakyan ng ipagbabawal sa service road ng EDSA Kamuning. Kamustahin natin ang traffic doon sa live na pagtutok ni Joseph Monong. Joseph? Mel, sa mga kababayan natin, sa mga kapuso natin na papunta ng Makati o sa South at dito kayo dadaan sa EDSA, iwasan nyo na po yung approach, yung pagsapit sa EDSA flyover Kamuning, sa Kamuning flyover at saka yung service road dyan dahil mabagal na ang daloy ng trapiko dahil sarado na yung flyover simula pa kahapon. Kaya nga yung MMDA babawasan yung volume ng mga sasakyan na nagsisiksikan doon sa service road at yung mga nagbomotor, bawal na po kayong dumaan sa service road simula bukas. Kaya nga dito sa Scout Borromeo pa lamang ay pinapakanan na sila para bawas yung volume doon sa may service road malapit sa flyover na sarado. Tukod ng traffic sa EDSA southbound bago mag-Timog Avenue. Sarado kasi ang lahat ng lanes ng EDSA Kamuning flyover maliban sa busway para sa 5 buwang repair. Pwedeng dumaan sa service road sa gilid dito pero dito nag-iembudo ang mga sasakyan. Sa obserbasyon ng MMDA, kalahati ng volume ng mga sasakyan na tumutukod doon sa ilalim ng EDSA Flyover Service Road ay mga motor. Kaya ipagbabawal na ng MMDA na pumasok yung mga motor doon sa service road at ngayon pa lamang ay pinapakanan na sila sa mga alternate routes katulad nitong sa Scout Borromeo. Lampas 24,000 daw ang mga four-wheel na mga sasakyan at lampas 23,000 ang mga motorsiklong gumagamit ng flyover. Iga-guide lang natin sila. For their safety rin kasi para wag na po silang makipag-gitgitan. Okay lang po sir, wala po problema. Iwas sa delikado po mga iwas traffic po. Mag-iibang ruta na lang. Hassle boss eh. Ubos oras din po din. Sa mga gustong umiwas sa embudo sa service road, maaaring kumanan sa Albano, Panay at sa Scout Borromeo. Yun nga lamang bago makalabas muli ng EDSA, dadaan pa rin sa Timog kung saan may pagkakataon ding naiipon ng mga sasakyan. Susubukan daw ng DPWH-NCR na tapusin ang repair ng mas maaga sa October 25 deadline sa pamamagitan ng 24 oras na trabaho. Manual po ang gagawin natin pag-demolish doon sa ating slab, partial closure lang po. At kapag po kasi heavy equipment yung gagamitin natin ay medyo makaka-apekto rin po sa ating ginagawa. Mel, mananatiling bukas naman yung northbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Monong. Posible pang tumindi ang pinsala ng El Nino sa ilang produkto kabilang na ang bigas. Kamusta kaya ang presyo?
Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa gitna ng tumitinding init, umabot na sa halos 6 na bilyong piso ang pinsala ng El Nino sa mga produktong agrikultura. Pinakamalaki ang pinsala sa bigas na umabot sa 3.1 billion pesos. Sinundan niya ng 1.7 billion pesos na pinsala sa mais at 958 million pesos naman sa high-value crops. 3 rehiyon sa bansa ang pinakapektado ng El Nino na pangunahing pinagkukunan ng bigas sa bansa. Sabi ng DA, bumaba na ang ani ng palay ng 100,000 metric tons sa first quarter ng taon. From 4.78 last year, ngayon ay 4.68 million metric tons. So earlier projection nila tataas by 4.8. So yung actual na measurement nila 4.68 million metric tons. Ang magiging epekto niya ngayon ay yung preparation for wet season. So land prep kung kulang ang tubig. So magkakaroon ng konting delay sa planting for the next season. Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, samahan ng mga magsasaka sa bansa, mas matindi pa ang maaaring epekto ng El Nino ngayong second quarter ng taon. Yung tinamaan ng drought during the production season in the first quarter, aanihin siya ng second quarter, particularly April and May, yun ang magkakaroon ng water stress. No? Kukulangin siya ng tubig and yung output niyan mas mababa. At yung iba talagang natuyuan, yung iba nasira na. Para mapunan ang kakulangan sa bigas, aasa na naman daw ang bansa sa imported na bigas. Bagamat bumaba na ang presyo ng bigas sa world market, hindi nangangahulugan na bababa ang bentahan sa mga pamilihan. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit 1 million metric tons na imported na bigas na ang pumapasok sa bansa ngayong taon. Pasok naman daw ito sa kanilang target na 300,000 hanggang 350,000 metric tons na imported na bigas kada buwan. Magkakaroon ng price impact kung yung papasok na imported ay masyado ring mahal at yung local production mo kulang. So definitely magkakaroon yun ng impact. So ngayon naman hindi naman masyadong mataas yung presyo sa international market compare last year. Samantala, pinag-aaralan ngayon ang planong paglalagay ng label sa mga bigas para malaman kung alin ang local at imported at maiakma ang presyo nito sa sandaling ibenta na sa mga pamilihan. Meron kasi siyang dapat na tamang presyo according to specific grade or yung milling quality ng bigas. Ang problema raw, Madaling dayain yan, ililipat lang nila yung imported rice sa ibang sako na kunyari local. O ipang-mimix nga nila, lalo na pagka hinalo na yan sa local rice, mahirap mo nang alamin kung local ba yan o imported. para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Napalitan ng kilig ang init na nararamdaman ng ilang Batanggenyo dahil sa pagpapasaya ng ilang Kapuso stars. May report si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Galing naman! Ang mainit na panahon hindi ininda ng mga Kapuso Batanggenyo para makisaya sa Kapuso Mall Show sa Lipas City na napuno ng hiyawan, halakhakan, kilig at saya. Action! Pepito! Manaloto! May pa-games pa sa pangunguna ni nawalang matigas na pulis sa matinik na Mrs. Star, May Bautista at ate baby ng Pepito Manaloto na si Mosang. Kasama rin si Chito, Jake Vargas na hinarana ang mga Batanggenyo with his on-screen partner Sofia Senyoron. Pakainit ng pagtanggap nila sa amin. Maraming po salamat sa inyo. Kasing init ng panahon. Maraming salamat po. Yung sinaing na tulingan. Yung lomi. Yung lomi. Nakipagkulitan at kantahan din sina Running Man Philippines Season 2 runners Buboy Villar, Lexi Gonzalez, Angel Guardian at Kokoy De Santos. May gusto raw silang balikan sa Batangas. Luming Batangas at ang barik. Ay, kahit ano. Ganun na. Gotong Batangas. Lomi. Bulalo. Saya at kilig naman ang hatid inaabot kamay na pangarap kay Zel Kinochi. Into the sky. At Kapuso hati Rahil Biria. Mas lalo pang nag-init ang gabi nang haranahin sila ni na Bruce Roland na may matching Take Your Shirt Off. At Raver Cruz na all out ang performance.
Grabe, sobrang saya. Tsaka nag-enjoy talaga sila, di ba? Kaya nag-enjoy. Grabe yung energy ng mga tao, naramdaman talaga namin. And sana maulit to. Biyaheng Santa Rosa City naman si unang hirit host at GMA Integrated News Weather Center presenter, Anjo Pertiera. Ang kanyang misyon, makiisa sa panawagan ng Department of Energy sa pagtitipid ng konsumo sa kuryente ngayong mainit ang panahon. Isa sa mga campaign riyan ang paggamit ng renewable energy gaya ng solar power. Para sa GMA Integrated News, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, nakatutok 24 oras. Basahan imbes na mga totoong order ang natanggap ng ilang nag-add to cart mula sa ilang online shops. Ang nabilhan pala nila fake website at social media pages na kinopya lang sa mga legit. Ang pag-aresto sa Namirata sa aking eksklusibong pagtutok. Excited pa naman si Willie habang ginagawan ng unboxing video ang 2,000 pisong safety boots na in-order online. Ay, Nako. Ayop na yan. Pero isang pares ng lumang tsinelas na pambabae at isang pares ng gamit ng rubber shoes ang laman ng kanyang package. Inis kasi syempre pinagpaguran yung pera na binili. Hindi naman basta-basta po yung buhay namin dito sa construction tapos ganun lang. Marami na raw ganitong reklamong natatanggap ang PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. Tulad nitong mga isinumbong sa kanila. Puro basahan ang laman ng package na in-order sa website ng isang nagtitinda ng sapatos, damit o accessory. Kahapon, in-entrap ng PNP-ACG ang lalaking ito na inireklamo na siya lumikha ng mga website at social media pages na inorderhan ng mga package. Kinopya lang pala ito sa mga legit na retail stores, kamukha pero pirated. They create fictitious pages making other people believe na legitimate tong mga pages na to. Kung makikita mo yung mga pages, yung mga imitated pages na yan, mimic pages, ang daming mga followers. Mismong partner courier ng suspect ang nagreklamo laban sa kanya matapos isumbong ng mga nakatanggap na package na iba ang laman. Yung company nila ang nasisira sa publiko. Yung mga nadideliver daw nilang produkto, which is supposedly cash on delivery, pag dineliver nila dito sa mga bumibili, pagbukas ng package, it's either sira, at once na ma-deliver na yung product, it's either substandard or fake. Patuloy naming sinusubukan na makunan ng panig ang dinakip pero wala pa ring komento. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Ngayong unang araw na may pasok kasunod ng deadline sa consolidation, nagkaalaman kung sapat ang mga jeepney. Ang sabi ng LTFRB, hindi dahil sa tigil pasada kaya may mga na-stranded, kundi dahil may hindi nagpa-consolidate. Nakatutok si Oscar Oida. Stranded ang mga pasahero sa lungsod ng Parañaque kanina, kasunod ng tigil pasada roon ng grupong Manibela. Ayon sa Manibela, daan-daang jeepney ng kanilang Parañaque chapter ang hindi bumiyahe bilang pagtutol pa rin sa PUV modernization program. Para makita nila ang kakulangan ng sasakyan. Kawawa mga commuters. Kita nyo naman dito ang mga pasahero tambak. Apektado rin ang nasa 200 pasahero sa nagtahan sa Maynila alas 8 pa lang ng umaga. Dahil din sa hindi pagbiyahe ng mga miyembro ng Paco Rotonda nagtahan Santa Mesa Jeepney Operator and Drivers Association. Agad naman nagpadala ng mga rescue vehicles sa lugar ang Manila LGU para maisakay ang mga apektadong pasahero. Pahirapan ding makasakay sa gitna ng tirik na araw ang mga pasahero sa Caruncio Avenue sa Pasig. Mahirap po ngayon. Kukunti lang yung nagmamasada. Tapos hindi pa yung ibang jeep, hindi pa nagpapasakay. Bukod sa kabi-kabilang tigil pasada. Laban! 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 Nagkasari ng kilos protesta ang grupong Manibela. Patunay raw ito ayon sa Manibela na hindi sasapat ang ayon sa LTFRB ay nasa 80% ng na-consolidate ng mga pampasaherong jeep.
ganito po, araw-araw ang makikita nating sakripisyo nila na hirap pong sumakay, na ayaw din po nating mangyari. Kaya namin ito ginagawa sa ngayon para makita ng gobyerno na itong araw na to, kapag hindi ho kami pinayagan talaga na ma-extend pa, araw-araw po kalbaryo ang dadanasin ng ating mga kababayang mananakay. Ayon sa LTFRB, kung may lugar mang naging pahirapan ang paghahanap ng masasakyan, hindi raw ito bunsod ng tigil pasada. Yung mga hindi na bumiyahe doon, hindi na po lumabas at nagpasada dahil po hindi po sila sumama sa consolidation. Hindi po dahil sa tigil pasada. Yan po yung mga short distance routes na hindi kaagad na-anticipate ng LTFRB, nakakapusin po yung mga jeep. So immediately this afternoon, nag-dispatch na po kami ng mga rescue jeeps on those areas. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Hindi babawasan ang alokasyon para sa tubig gripo ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya mula Angat Dam ngayong Mayo. Pinagbigyan ng National Water Resources Board o NWRB ang hiling ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o NWSS na yan para maiwasan ang service interruption. Dahil dyan nananatili sa 50 cubic meters o mahigit 4 na bilyong litrong tubig kada araw ang alokasyon sa MWSS ngayong buwan. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa ngayong araw, nasa 187.13 meters ang level ng Angat Dam, malayo sa 160-meter critical level. Sa kabila niyan, nagpapahina pa rin ng daloy ng tubig gripo ang MWSS para makatipid sa tubig. Mga kapuso, 30 lugar sa bansa ang dapat maghanda sa matinding init kung saan ang heat index papalo na naman sa danger level. Hindi yan nalalayo sa naranasan ngayong araw. Sa Dagupan, Pangasinan at Apari, Cagayan, pinakamainit na umabot sa 48 degrees Celsius, 46 degrees Celsius. Sa Rocas, Capiz at 45 degrees Celsius naman sa Ilocos Norte. Sa forecast ng Pag-asa, halos sa mga lugar na yan din, pinakamataas ang heat index bukas na nasa 45 hanggang 47 degrees Celsius. Kasama rin sa makakaranas ng napakainit na panahon ng Iba, Zambales, Cuyo, Palawan, Vira, Catanduanes, Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo at Zamboanga City. 43 degrees Celsius ang posibleng maranasan sa bahagi ng La Union, Tuguegarao City at Kasiguran, Aurora. Kasama rin diyan ang 3 bayan sa Mimaropa. Inaasahan naman ng 42 degrees Celsius sa 14 pang lugar sa bansa, karamihan sa Luzon at Visayas. Dito sa Metro Manila, maglalaro ang heat index sa pagitan ng 40 at 41 degrees Celsius, halos malapit na rin sa danger level. Doble ingat para iwas heat cramps o heat stroke. Lalo't mas ramdam ang init dahil base naman sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan bukas sa halos buong bansa. Maliban lamang bandang gabi kung kailan posible ang ulan sa Mindoro Provinces at Sulu Archipelago. Maliwalas din ang panahon pero mainit pa rin sa Metro Manila.